Naku mga ka-art lover, maniniwala ba kayo na itong babaeng nasa litrato dito na kumakanta na maganda ay isang bugaw ni Kibuloy? Well, dito ay mapatunayan natin na totoo yan dahil binabanggit yan dito ng ating whistleblower na si Arlene Stone. At ang babaeng ito ay napakagandang kumanta, sinayang niya lang ang kanyang talent dahil napasok siya sa Kingdom Come ni Kibuloy. Ayan o. At siya rin yung nagturo sa pagkanta kay Stephanie Ibarra. Siya yung mentor ni Stephanie Ibarra sa pagkanta. Kaya sinasayang nila ang kanilang ganda at talento dahil lamang diyan sa kingdom na yan. Narito si Arlene Stone, atin pakinggan. Manang. Tinatawag namin to ng mga manang doon sa loob. Itong mga inner of the innermost ni Kibuloy na mga administrator. Sila yung mga pinakaunang mga babae ni Kibuloy at sila ang naging bugaw na ngayon ni Kibuloy. So, let's discuss, let's talk who they are, no? Sandali, ayusin ko muna itong aking screen para makita natin sila ng maayos. Okay. So, ito guys, itong nasa left side, ito si Felina Salinas. So, yan ang sinasabi ko sa inyo na siya yung bugaw namin nung ako ay pastoral, no? At siya ay nandito sa US at isa siya sa mga kinasuhan dito. Isa siya sa mga haharap din sa amin kapag si Kibuloy ay nandito na. Sa November 5 yung natin yung hearing dito sa US. So siya si Felina Salinas alias Ing Salinas, no? Maganda yan nung kabataan. Lumaki din yan kay Kibuloy. 13 years old pa lang yan kay Kibuloy, no? At 14 years old daw siya na inumpisahan ni Kibuloy. So, pero ang nagbugaw sa kanya, ito, si Ate Ingrid, Canada. So, ito si Ate Ingrid, isa siya sa nag-surrender nung nakaraang araw, no? Isa siya na nag-surrender kasama ni Jacqueline Roy. So nakita natin ito si Kibuloy. Ito naman si Mariteo Canada alias De Canada. Isa din siya sa mga inner of the innermost, magkapatid yan sila, Canada. Si Ingrid, si De. Magkapatid yan sila, puro administrator. So ito naman, sino ba ito? Ito si Bebot Delis. Si Bebot, dyan na din yan lumaki sa kingdom. Isa din siya sa mga bugaw. Siya yung nagre-recruit ng mga babae from Brazil, no, at saka Ukraine. Bumibisita ito si Ate Ingrid doon sa Ukraine, pero ang in charge talaga doon itong si Bebot Delis at siya din ang in charge sa Brazil. So nagta-travel si Bebot Delis. So doon sila ang nagsasalang, sila ang naghahanap ng mga pastoral na niririgalo nila kay Kibuloy, no? Ito naman si Di Canada, siya yung administrator sa Canada, no, 'di ba? Canada meron tayong followers dito na tinanong, yan daw ba ang last name ng mga Canada? Kasi taga-Canada siya. Sabi ko, may-ari yan sa Canada. So ito si Di Canada, siya yung administrator sa Canada. May mga pastoral din na galing sa Canada na dala ni Di. Karamihan po sa kanila ay lumabas na. Pero noong sila ay lumabas, tayo ay nandito sa social media, pinuntahan sila ni Di at sinabihan na huwag silang makisali, huwag silang makisawsaw sa issue. At saka inukiran syempre ng money, kung ano daw ang needs nila, magsabi lang daw, no? So yan ang yan ang scope ng sitwasyon na to. So yan ang mga innermost at mga administrator ni Kibuloy. Marami pang mga kasama, hindi ko lang nailagay dito. Sa susunod, pag-usapan din natin sila. Yung iba, kung sino sila at ano yung mga papel nila. Ngayon, ito, sino naman itong mga to? Ito si Jack Roy,
no? Kasama siya ni Ingrid Canada na sumurrender nung isang araw. Siya ang in charge sa music ni Kibuloy at siya din yung latest bugaw ni Kibuloy. Siya yung nagpa-facilitate sa mga bagong pastoral, nag-i-schedule kung sino yung sasalang in that every night, no? Kapag ikaw daw ay naging isang pastoral, ikaw ay isa sa pinakamaswerteng tao sa kanilang simbahan dahil nabigyan ka ng pagkakataong paglingkuran ng malapitan ang anak ng Diyos. Ang ilan sa magiging trabaho mo bilang isang pastoral ay maglinis ng kwarto ni Kibuloy, maghanda ng kanyang pagkain, magmasahe sa kanya tuwing gabi, at ang huli ay ialay ang iyong katawan sa kanya. Ito ay tinatawag naman ng mga pastoral na night duty. Ayon pa sa salaysay ni alias Amanda Gabi-Gabi, ay iba-ibang babaeng pastoral ang naka-assign para gawin ang tinatawag nilang night duty. Ayon kay Sofia, isang Ukrainian national, noong taong 2014 nang sumali siya sa simbahan ni Kibuloy. Siya ay 21 years old noong panahong pumunta siya ng Davao. Nakatira daw siya sa isang nakahiwalay na building kung saan kasama niya ay puro din mga Ukrainian national. I stay in a dorm, like a building, separate building. And most of the people there was Ukrainian. Hanggang sa naging isa na daw siyang pastoral at inilipat siya sa isang building kasama na ang tinatawag nilang Ate Jack Roy. Ang tinatawag nilang Ate Jack Roy ay taong malapit daw kay Kibuloy. At first, our relationship was very good, very warm, very friendly. I didn't feel everything like, oh, he's like me, no, there's nothing about that. And transfer me in one room, I live with the Jack Roy. She's pastoral in one of the closest, like she's very close to pastor. And I live with her in... Noong naging pastoral na daw siya, lagi na daw siyang tinatanong ni Jack Roy kung willing na ba siyang i-sacrifice ang kanyang katawan sa Diyos o kay Kibuloy. Like, are you ready to sacrifice everything to God, to the Father, like pastor? Of course, I already sacrificed. I leave my job, I leave my school, I leave my friends and my parents. I already sacrificed a lot of. So what do you mean? I cannot understand because I already sacrificed and this is the life that I choose and I live and I believe that this is God's way for me. Hindi niya pa alam noon na literal palang katawan niya ang gusto nilang ialay niya kay Kibuloy. When he see that there is no Ukrainian girls and I'm alone, so he start more and more to talk to me. Are you want to sacrifice? Are you want to sacrifice everybody? I'm very innocent. I really didn't, nobody talk to me like straightly, that this is what will happen. Hanggang isang gabi, pinapunta siya ni Jack Roy sa kwarto ni Kibuloy para daw imasahe ang paa nito bago siya matulog. Dinadala siya sa isang malaking kwarto na kung saan may isa pang maliit na kwarto sa loob. I remember that time came and Ate Jack came to me in the night and she said, I want you to massage pastor's feet before he sleep. When Ate Jack called me for night to massage him, I didn't think that this is what will happen. Even though I was nervous. And she saw that I'm crying, but I'm still do what they want me to do. It was big room, and before room there was a little room. So Ate Jack lead me there, and she said, go in pastor's room. Madilim at sila lang dalawa sa loob ng pastor. Kahit sobra daw ang kanyang takot, sinubukan pa rin niyang imasahe ang pastor hanggang sa humarap na si Kibuloy sa kanya at hinawakan na ang kanyang kamay. And then little by little, and I was very nervous and it was dark. And suddenly he started to move my hands, massage here, and I said, oh my God, okay. And I massage. And after that, little by little, he just turned to me and kissed me. Nalaman din ni alias Sofia na marami daw talaga sa mga naging pastoral ay inaabuso ni Kibuloy. Hindi lang daw talaga nalalaman ng kanyang mga membro dahil ang mga inabuso ay sinasabihan na ginagawa nila ito upang siguradong mapupunta sila sa langit. I heard from other, like, she's very close to pastor. She grew up with him. She's a senior there and she's pastoral. And I heard that, oh, you're crying because I always complain about this pastoral's ministry. And she said, oh, you're crying that you're pastorals? At least you're mature, but I become a pastoral in 12 years old. This is time when I was like shocked.
Simula daw noon ay kinukontra at kinukwestiyonan niya ang paniniwala ng simbahan ni Kibuloy. Ganon din ang nangyari sa isa ding Ukrainian national na si alias Nina. Nahikayat umano siya ng kanyang mga magulang na tagasunod din ni Kibuloy na sumali sa kanilang simbahan. I think it's like 2012 that I came. My mom and my siblings, they started to attend first the congregation here in Ukraine. So they were trying me that I will also join them. Nung taon din na yon ay pumunta siya ng Davao. Makalipas lang ang 6 na buwan ay naging isa na din siyang pastoral. Sa panahon daw na iyon ay parang kinukondisyon na ni Kibuloy ang kanyang isipan na dapat ialay niya ang kanyang katawan sa pastor. I became pastoral maybe 5 or 6 months. I remember there was one day we had a preparation there's ICD, International Children's Day. So I joined the dances, and I remember it's late at night, somebody called me and they said that Pastor Kibuloy, he's waiting for you, he's calling. So I didn't think anything, and then when Pastor Kibuloy called me, he was asking me if I will become a pastoral. And he said that you must sacrifice everything, including your body. But I was very innocent to that. I did not understand. I thought it just sacrifice your body, that it's you will not be married like that. There was time that he was calling me at night again, and then he was trying to explain to me what is the meaning of that. You have to sacrifice your body. Not right away that I was okay with that. It's maybe 4 months more. Umabot ng 8 taon ang ginawang pang-aabuso ni Kibuloy simula pa noong taong 2013 hanggang 2021 hanggang sa makatakas na siya. If it's from 2013 and then I left 2021. So it's 8 years, I think. You don't even think that others are like that also, because they're saying don't tell anybody. It's a very sacred ministry. Not everybody can be like that. It's not all the same. It's once or 2 times, and the other one they have to be every week night. It's called night duty. Okay. Like us. We've been there every week. We have to go. There's schedule for every girl that you have to be there. Every time I go there, I was praying that he will be just sleeping and not touching me. One time at night, he came to my room that I don't want. And he got mad at me. He said you're going to hell because of that. Kung ikaw ay isang membro ng simbahan ni Kibuloy na nanunood nito, wala akong intensyon na insultuhin ang iyong pagkatao, ang iyong paniniwala at ang iyong pananampalataya. Dahil ang pananampalataya at paniniwala ay isang napakamakapangyarihang bagay. Kayang-kaya nitong magbigay ng lakas ng loob, magbigay ng pag-asa, at kaya rin nitong pagkaisahin ang mga tao para gumawa ng kabutihan sa kapwa. Ngunit meron ding masamang epekto ang sobra sa pananampalataya at paniniwala dahil pwede itong gamitin ng mga taong sakim at mga taong mapagsamantala kung isa ka ng membro o nagbabalak palang sumali sa simbahan ni Kibuloy. Gusto kong buksan mo ang iyong isipan at lawakan ang iyong pangunawa. Isa ba talaga siyang propeta na magliligtas sa atin sa kasamaan? O siya ang mismong kasamaan na dapat nating iwasan?